Isang makadiyos na umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon muli. At tayo po ay mag-aaral ng kanyang pong mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin, aming Ama. Muli po kaming lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat po sa kabutihan mo na kami po ay patuloy na makakapag-aral ng mga salita mo. Mga salitang nagbibigay buhay at may kakayahang magpala sa amin sa lahat ng aspeto ng amin pong buhay at pamumuhay. Pagpalain mo po ang mga susunod na sandali sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay kukunin po natin sa Ebanghelyo ni Marcos. Ang kapitulo po ay 4, simula po talatang 1 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi sa ating sariling wika. Siya muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagtipon sa palibot niya ang napakaraming tao. Kaya't siya sumakay sa isang bangka na nasa lawa at naupo roon. Ang lahat ng tao ay nasa dalampasigan. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. At sa kanyang pagtuturo ay sinabi niya sa kanila, makinig kayo. Ang isang mga hasik ay lumabas upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghahasik, ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan at nagdatingan ng mga ibon at kinain iyon. Ang iba ay nahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa. Agad itong sumibol sapagkat hindi malalim ang kanyang lupa. Nang sumikat ang araw, nainitan ito at dahil sa walang ugat, ito'y natuyo. Ang iba ay nahulog sa tinikan o dawagan, lumaki ang mga tinik at sinakal ito, at ito'y hindi namunga. At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga, na tumataas, lumalago, at ito'y namunga ng 30, 60, at 100. At sinabi niya, ang may tengang pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang salita po ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po natin ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. The importance of hearing the Word of God. Napapanahon po ito sapagkat tayo pong mga mananampalataya, ang isa po sa pinaka main objective natin bakit tayo pumupunta ng church ay makinig po ng salita ng Panginoon. Pero alam ho natin na hindi ganun kadali ang makinig ng salita ng Diyos sapagkat maski po sa loob ng simbahan, marami po ang nagbibigay ng distraction po sa atin. Yung katabi natin, kapag madaldal ay hindi ho tayo makapakinig ng maayos kasi nag-iingay o kaya may mga bata rin pong umiiyak, may mga cellphone na hawak po yung iba. Kalimitan po ngayon, nagiging distraction din po yung cellphone. Bakit? Kasi maski po sa loob ng church ay hindi po madisiplina yung marami na paki-silent mode yung kanilang mga cellphone or paki-flight mode or wag munang gamitin ito para po magkaroon ng tamang pagtutuon ng pansin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, makikita ho natin na sa atin pong pagdalo pa lang ng simbahan, napakarami pong mga hamon na atin pong nararanasan sa pakikinig pa lang po ng salita ng Panginoon. And this morning, gusto ko pong bigyan ng diin kung gaano po kahalaga na tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo during His earthly ministry ay talagang ang gawain niya po ay abutin ng mga tao. Kaya kahit saang lugar po ang location ng mga taong ito, pinupuntahan niya, inaakyat niya ang mga bundok, tinatawid niya po ang mga lawa, nilalakad niya para lamang po ibahagi po ang salita ng Diyos sa kanila. Bakit po ganun ka-passionate ang Panginoon? Kasi alam po ng Panginoon na kapag ang tao po ay dinatnan ng makapangyarihang salita ng Panginoon, ang mga tao po ay nakakaranas ng makalangit na gawa ng Panginoon. Unang-una na po yung pagliligtas niya at yung pagkaunawa kung sino po ang Diyos sa buhay ng bawat tao.
Kaya po ngayong umaga, sa liwanag po ng salita ng Panginoon, nawa po ay maintindihan natin kung gaano po kahalaga ang pakikinig. Marahil po marami na kayong napakinggang mga ngaral na katulad ko na ibinahagi na po ang the parable of the sower o yung talinhaga po sa manghahasik. At marahil po ang isa sa napakinggan ninyong pangangaral ay iba't ibang uri ng puso ng tao or iba't ibang uri ng lupa. So napakarami pong mga katuruan na napakinggan na po natin tungkol dito. Pero gusto ko pong linawin sa inyo na ang pinaka-main context po nito ay hindi po yung iba't ibang uri ng puso ng tao or iba't ibang uri ng lupa, kundi ang pinaka-main context po nito ay tungkol po sa pakikinig. No? Yung kahalagahan po talaga ng pakikinig. Pansinin niyo po dito sa atin pong binasa or sa alinman pong synoptic gospels ay mapapansin po ninyo na sa opening statement pa lang ng Panginoon ay sinasabi niya na makinig kayo at paulit-ulit pong binibigyan ng diin dito yung nakarinig ng salita ng Panginoon. Pare-pareho po yun na nakarinig ng salita ng Panginoon. Bakit po ganun? Kasi sa Biblia po, kapag mayroong mga salita na pinaulit o pinapaulit-ulit, ay mahalaga pong i-consider po natin yon. Bakit? Isa po sa nilulook at natin or tinitingnan natin dito ay yung mga salita na makakapagbigay ng highlight doon po sa atin pong binasang mga talata. So, dito po ang talagang normative na message po na pwede po talaga nating maibahagi dito ay ang kahalagahan po ng pakikinig, hindi po yung iba't ibang uri ng puso ng tao or iba't ibang uri ng lupa. So ang sabi po rito ay muling nagpasimulang magturo ang Panginoon at sa kanyang pagtuturo po, kahit saang location, kahit nasa depressed area, kahit po ang location ay nasa tabing dagat, ay hindi ho niya kinoconsider yung lugar at hindi niya po inuuri or tinitingnan po yung mga tao kung ano man ang standard of living nila. Kasi after po ang Panginoon, doon sa burning desire niya or passion niya, na maibahagi po niya ang kanyang mga salita sa mga tao. Kahit na po walang hawak na magandang pulpito, or nasa isang magandang ambience, ay wala ho sa kanya yon. Ang mahalaga po ay nami-minister niya po ang mga tao sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. And we as communicators of God's Word, we should consider the needs of the people. And it's not according to their own standard of living, but of course, we are considering the fact na sila po ay nangangailangan talaga ng Diyos at nangangailangan po ng kanyang mga salita. At kapag ganito po ang ating passion, kahit saang kadalhin, kahit sinong tao, ay ibabahagi po talaga natin ang salita ng Panginoon. So tinuruan niya po ang mga tao at nung panahon po na iyon ay gumagamit po siya ng maraming patalinghaga. And when we say parable mga kapatid, ang itinuturo po nito ay yung tungkol sa moral at saka sa espiritual na kalalagayan po ng kanyang mga hearers, ng kanyang mga listeners. No? Kaya maganda po kapag ang tao ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi pag ikaw ay nakikinig at biniyayaan ka ng pangunawa ng Panginoon, kahit talinghaga pa yan, ay magagawa mong unawain at maunawain ito. Not because of our own ability, but of course, it is because of God's grace and His intervention na nakakaunawa po tayo ng kanyang mga salita. Ang sabi po ng Biblia ay meron pong binhing nahulog sa tabi ng daan. No? So kung iti-take ko natin literally muna ito, ay kapag sa tabi ng daan, palagay nyo po yung binhi na nahasik doon ay makakatubo ng maayos. Well, literally din po ay hindi po talaga makakatubo ng maayos kasi kapag daan, tabing daan yan, daanan ng mga tao,
napakarami pong pwedeng maging dahilan para ma-choke po yung seed na napahasik doon at para hindi po siya tumubo ng mabuti. So, direkta na ho tayo mga kapatid. So, ang binhing nahulog sa tabi ng daan or nahasik sa tabi ng daan, ito po yung mga tao na nakikinig po ng salita ng Diyos. Ano pa? Ito rin po yung mga tao na nakikinig, ngunit hindi inuunawa ang kanilang napapakinggang salita ng Panginoon. Alam nyo, maski po sa loob ng simbahan, ma-observe po natin ito. Marami po dyan, dumadalo ng church, nakikinig po ng salita ng Panginoon, pero ang pinakamalaking hamon po, yun kayang pinapakinggan nila ay kanila pong inuunawa or distracted po sa maraming bagay kahit po nasa loob ng church. No? Kasi may mga dumadalo rin po kahit na akala mo nakatingin sa preacher or sa pastor who is sharing or preaching the word of God, and yet yung kanilang isip po ay wala naman talaga doon sa pinapakinggan. Wala naman doon talaga sa salita ng Diyos na ipinapangaral, kundi naglalakbay pa rin po ang kanyang isip doon sa kawalan. No? Naglalakbay ang isip sa maraming bagay, lalo na po kapag problemado po yung isang tao na dumadalo po ng simbahan. Kaya ang sabi po rito, yung isang binhing nahulog sa tabi ng daan, nakikinig ito ng salita ng Diyos. Nakikinig, ngunit hindi inuunawa ang napapakinggang salita ng Panginoon. So it is possible for a certain individual na nakikinig po siya, pero hindi niya inuunawa yung kanyang napapakinggan. Ito po yung klase ng binhi na nahasik sa tabi ng daan, na nakikinig ngunit wala pong pag-unawa doon sa kanyang napapakinggan. Ano po ang resulta? Darating ang masama at aagawin ang naihasik na salita sa kanyang puso. Doon po sa talinghaga ay darating po yung ibon, mga ibon at tutukain yung binhi na nahasik doon sa tabi ng daan. Ano po ang spiritual implication nito? Sa ating pong buhay, the moment you were able to come to church every Sunday, meron pong greatest enemy na kung saan ay may pakay po siyang masama. At ang pakay po niyang masama, ikaw na dumadalo ng church ang kanyang target, ay titingnan po niya kung yung napakinggan mong salita ay naunawaan mo. And then kapag nakita niya ho na hindi mo naintindihan yung salita, ano po ang gagawin ng masama? Ano po ang gagawin ni Satanas at ng kanyang mga kampon? Aagawin po niya, nanakawin niya po yung salitang naihasik sa iyong puso. Bakit magagawa niya pong nakawin? Kasi hindi mo naintindihan yung ipinangaral na salita ng Panginoon. And it's really a big challenge for us as Christians who are confessing na talagang Kristiyano tayo at tayo po'y Christ-centered, Bible-believing Christian. Dapat po ay samahan natin ang pagsasabuhay. Huwag lang po tayong pumunta ng church na nakikinig ka lang pero hindi mo iniintindi yung ipinapangaral ng pastor mo. Kaya ka nandoon sa church para intindihin ang ipinapangaral ng pastor, hindi yung ipinapangaral ng katabi mo or chismis ng katabi mo, pagmamarites ng katabi mo, kundi ang pinakamahalaga po, focus ka sa Word of God, focus ka sa pag-unawa ng salita ng Panginoon para hindi po nakawin ng dyablo yung salitang naihasik sa iyo pong puso. Kasi alam niyo ang danger mga kapatid, paglabas mo pa lang ng church, nakinig ka ng salita ng Diyos, pagkatapos hindi mo naintindihan yung napakinggan mo. Paglabas mo, si Satanas po aagawin niya kaagad yung napakinggang salita ng Panginoon. Kaya pag uwi mo ng bahay, kapag meron kang kasama sa bahay, Nay, kumusta ang pag-church mo? May naintindihan ka ba? Ano ang title ng mensahe ni pastor? Naku, nakalimutan ko nga. No? Bakit? Kasi wala pong pangunawa doon sa napakinggang salita ng Diyos. Pangalawa, may binhing nahasik sa batuhan. Sino naman itong mga taong ito? Nakikinig ng salita, nakikinig agad, o nakikinig na agad pong tinatanggap ang mga salita ng Diyos ng may kagalakan, tuwang-tuwa. Nasa loob pa lang ng church, ang lakas mag-amen. Nasa loob ng church, ang lakas pumalakpak.
Nasa loob pa lang ng church, talagang humahagalpak, nagre-react po talaga. Responsive po siya doon sa kanyang napapakinggan. At kung makikita niyo po mga kapatid, itong mga taong ito na nasa loob ng simbahan, nakikinig sila, tuwang-tuwa sila sa kanilang napapakinggan. Very cooperative sila. Responsive talaga sila sa pinapangaral po na mensahe ng salita ng Diyos. Pero kung bakit po yung sa literal, kapag nahasik sa batuhan ng isang binhi ay hindi po nag-uugat yun, ito po ay may kaugnayan din sa mga taong pumupunta ng church, nakikinig ng salita ng Diyos, tinatanggap ng may katuwaan at kagalakan ang salita ng Diyos, ngunit hanggang katuwaan lang. Bakit? Kasi hindi po nakaugat, wala pong foundation yung Word of God. Kulang po sa pagmimeditate talaga ng salita ng Panginoon. No? Kaya po ang nangyayari, walang pundasyon, sandali lamang po silang tumatagal. No? Sa loob ng church, masaya. Paglabas po ng church, nandoon na naman yung dilema na talagang andyan na naman ang problema, nandyan na naman yung lungkot, nandyan na naman yung stress, nandyan na naman yung napakaraming mga isipin sa buhay. Kaya po dagli ang nakakalimutan din yung mga salita na naihasik sa kanyang puso. At ang mostly na application po noon, yung sa batuhan po, kaya hindi siya nagtatagal. Kasi pagdating po ng mga kapighatian, mga pag-uusig, dahil sa salita, kaagad po itong natitisod. Tingnan niyo po kapag ikaw ay dumadalo ng church at nakikinig ka ng salita ng Panginoon, whether we like it or not, pag ikaw ay nakinig, i-challenge yung napakinggan mo. At ang paghamon po, isa sa pamamaraan na paghamon po doon sa napakinggan mong salita ng Panginoon, dadaan tayo sa kapighatian, dadaan tayo sa mga pag-uusig. Kaya nga pag-uwi mo ng bahay, merong mangangantsaw sa iyo. Sa daan pa lang, meron ng mangangantsaw sa iyo, manlalait sa iyo eh. At madalas po, yung mga tao po, na tuwang-tuwang tinanggap ang salita ng Panginoon, ngunit hindi nag-uugat, hindi lumalalim yung salita ng Diyos sa kanilang buhay, sila po yung mga taong kaagad nagre-react negatively din sa mga sirkumstansya ng buhay, sa mga pag-uusig, panlalait na kanila pong nararanasan, kaya ang tendency po nawawala din sila sa paglilingkod. Tumatalikod po sila, at sa ibang version po ng Tagalog, natitisod sila. Kaya yung mga tao po na wala pong lalim sa salita ng Panginoon, matitiso rin yan mga kapatid. Ulitin ko, ang mga Kristiyano po, ang mga taong dumadalo po ng church na hindi po lumalalim sa salita ng Panginoon, ay mga Kristiyano, mga tao pong nakikinig na talagang hindi po inuunawa din at kulang ng paglalim sa salita ng Diyos, sila po'y mga taong matitiso rin. Kaya po mga kapatid, ang akin pong recommendation sa inyo, laliman natin. Kailangang laliman natin ang pagkaintindi natin sa salita ng Panginoon para magkaroon po tayo ng malalim din na pundasyon para kapag dumating ang mga pagsubok, mga kapighatian, mga pag-uusig, makakayanan po natin ito. Hindi po dahil sa sarili nating kakayahan at pamamaraan, kundi dahil po sa ibinibigay na kalakasan po ng salita ng Panginoon sa atin. Kaya po na napagtatagumpayan natin ang anumang problema, ang anumang hamon, anumang pag-uusig sa atin na dumarating. Kaya yan po yung binhing nahasik sa batuhan. Pangatlo, may binhing namang nahasik sa dawagan o tinikan. Alam mo natin yung dawagan o tinikan, ito po ay isang lugar na talagang kahit may mahasik na binhi dyan, matatalo ng mga dawag, ng mga damo, ng mga matitinik na baging yung binhi na nahasik. No? So nahasik po doon sa damuhan o dawagan. Sino po itong mga taong ito? Sila po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa kanilang pakikinig, meron po silang kabalisahan galing po sa sanlibutan at higit sa lahat sa kanilang pakikinig, dinadaya po sila ng kayamanan ng sanlibutan ito. Ano po ang nangyari? Kung ang nahasik po sa dawagan at tinikan ay nasakal po yung kanyang pagtubo, nasakal po yung kanyang paglago at saka yung kanyang paglaki, at hindi po makapamunga dahil po doon sa mga tinik, dahil po sa damo na mas malalaki pa sa kanya,
Ganon din po sa mga taong nakikinig ng salita ng Panginoon na kung saan ay meron pong kabalisahan galing sa daigdig. Meron pong pandaraya ang kayamanan na meron po sila. Kaya ano po ang nangyari? Ito pong mga kabalisahan na ito, ang kayamanan ng mundong ito, ang sumasakal sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, kaya po tayo nasa loob ng church at nakikinig para po i-cast natin, ipagkatiwala natin, ibigay natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan at matutunan natin na ang pinakamagandang kayamanan sa buhay hindi po material na bagay. Hindi po yung maka-accumulate tayo ng mga kayamanan ng mundong ito, kundi ang pinaka-greatest treasure po sa buhay ay ang salita ng Panginoon. Ito po talaga yung tunay na kayamanan natin at magdadala po sa atin doon sa langit, sa harapan po ng ating Panginoon. Kasi kahit anong kayamanan ang mayroon po at makuha ng tao sa daigdig, it goes to nothingness. Mauuwi lamang po ito sa wala. At kapag nauwi sa wala at kasama ang puso mo doon, kasama kang mapapahamak ng kayamanan mo, kasama kang mapapahamak ng anumang material na bagay na niyayakap mo. Ganon din po ang kabalisahan. In fact, sa Gospel of Matthew, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, huwag tayong mabalisa. Pero ano po ang ginagawa ng tao? Sa halip na huwag mabalisa, nababalisa po ang mga tao. At bakit po nababalisa ang mga tao? Kulang sa pagsasabuhay, kulang sa pagkaintindi ng salita ng Panginoon. At kapag kulang tayo sa ganyan sa salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kakulangan sa ating pananampalataya. At kapag kulang po tayo sa pananampalataya, wala tayong paniniwala, pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid na pag nakikinig ka at nasa loob ka ng simbahan, makinig ka ng maayos, unawain mo ng maayos, isabuhay mo ng maayos para lumalim ka sa salita ng Panginoon. Para sa panahon ng pagsubok at kapighatian, lumalim ka at hindi ka talunin ng mga kabalisahan, hindi ka talunin ng mga pandaraya ng kayamanan ng daigdig na ito. Kasi full of deception po ang daigdig na ito. Napakarami pong mga mandarambong, napakarami pong pandaraya, napakarami pong mga scammers, napakarami pong mga polluted gospels. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kailangan po ay matutunan natin na ang salita ng Diyos hindi po ma-choke, hindi po masakal ng kabalisahan, hindi po masakal ng anumang kayamanan. Ano po ang resulta nung binhing nahasik sa batuhan? Hindi nakapamunga. Bakit? Sandaling panahon lang eh. Kaya po yung kanyang existence, sandali lang din. No? At dahil po doon, ay hindi po siya nakapamunga. Ang ikaapat po ay yung isang klase ng binhi na nahasik po sa matabang lupa o mabuting lupa. Kaya po yung ibang nangangaral po, kinuha na ang 4 na uri ng lupa, pero hindi po, or 4 na uri ng puso. Pero lagi niyo pong tatandaan, ang Biblia may sariling konteksto at ang konteksto po nito ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. So, sino po itong nahasik sa matabang lupa o mabuting lupa? Ito po yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ano pa? Inuunawa ang bawat salitang napapakinggan, nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos na kanyang napapakinggan. Ang resulta po na pagtatagumpayan ng kabalisahang hatid ng sanlibutan ito, hindi dinadaya ng kayamanan at ang matindi, namunga ng marami, tumataas, lumalago, may 100, ang iba'y 60 at sa iba ay 30. Tingnan niyo po yung isang klase ng buhay ng isang tao. Na kapag dumadalo siya ng simbahan, ang focus niya po makinig. Ang focus niya, unawain ang ipinapangaral ng pastor. Hindi para ikritik ang pastor. Hindi para maghanap ng kamalian ng pastor. Hindi para punahin kung ano yung mga mannerisms ng pastor. Hindi para tingnan ang kasuotan ng pastor. Hindi para piliin ang sinasabi ng pastor. Kundi unawain niya, iniintindi niya ang ipinapangaral ng kanyang pastor. At kapag naiintindihan niya, isinasabuhay niya ito. At kapag isinasabuhay niya, lumalalim siya ng lumalalim. Ang kanyang pananampalataya, palago ng palago, pataas ng pataas.
hanggang sa makita po ang resulta sa kanyang buhay, namumunga. Mga kapatid, ang ending lagi ng isang mahusay na pakikinig at tagapakinig ng salita ng Panginoon ay pamumunga sa ating personal na buhay, pamumunga sa ating spiritual na buhay. Kaya po dapat ikaw at ako na nagsasabing Kristiyano, ikaw ba pag pumunta ka ng church, nakikinig ka at focus ka talaga sa pakikinig or distracted ka sa maraming bagay? Distracted ka ng sarili mo dahil puro kabalisahan ang iniisip mo kahit nasa loob ka pa rin ng church. Distracted ka ng katabi mo. Distracted ka ng maraming mga alalahanin sa buhay, kabalisahan. Kapatid, ito na yung panahon. Ang salita ng Diyos ay nagsasalita sa atin na pahalagahan natin ang pakikinig. At yung tatlong nauna, nahasik sa tabi ng daan, nahasik sa batuhan, nahasik sa dawagan, huwag nating gagayahin yun. Ang gayahin natin, yung isang taong dumadalo ng simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, inuunawa ang salita ng Diyos, isinasabuhay ang salita ng Diyos, at ang resulta ay pamumunga sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung inyo pong naintindihan ang mga salitang ito, kayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaranas ng biyaya ng Diyos. At kapag kayo po ay napagpala sa mensaheng ito, paki-like nyo na lang po, paki-share nyo na rin po ang atin pong Facebook page na ina-upload dyan. Meron na rin po tayo sa YouTube, no? Sa YouTube din po, meron na tayong ina-upload dyan. So, paki-subscribe na lang po. At nawa po, maparangalan natin ng Diyos kasi wala po akong ibang hangarin, kundi ang salita niya po ay aking maipangaral at maitaas ko si Kristo sa buhay na ito. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. God bless us all.